Lord, meron po akong hihingin sa inyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 7, verses 7 to 12, and I read it for you. Ask, and it will be given to you. Search, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and everyone who searches finds, and for everyone who knocks, the door will be open. Is there anyone among you who, if your child asks for bread, will give a stone? Or if the child asks for a fish, will give a snake? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? In everything, do to others as you would have them do to you. For this is the law and the prophets. Ano ang nais mong ihingi sa Diyos? Ano ang request mo sa Panginoon? Ano ang isang bagay na laging laman ng panalangin mo? Ito ba ay tungkol sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo? Ito ba ay tungkol sa iyong pag-aaral? Gusto mong maging top or achiever sa klase? O makapasa sa board exam? Ito naman ba ay tungkol sa kalusugan? Gusto mong maging malusog palagi, o kaya naman gumaling sa anumang uri ng sakit, o gumaling ang kamag-anak mo o pamilya mo o kaibigan mo sa sakit. Ito ba'y katuparan sa iyong mga pangarap sa buhay? Ano ang gusto mong ihingi sa Panginoon? Sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, isa pong pundasyon ang matingkad, ang buhay panalangin. Sa panalangin, ating sinasamba ang Diyos, pinupuri ang Kanyang ngalan. Sa panalangin, humihingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanang ating ginawa. Sa panalangin, mayroon ding aspeto ng paghingi. Ang paghingi ay hindi naman pang-aabuso sa kabutihan ng Diyos. Ang paghingi sa konteksto ng panalangin ay sumasagisag na tayo ay mga anak ng isang Ama. Isang amang mapagkalinga at hindi pabaya. Kung ano ang ating pangailangan, ito ay iniluluhog natin sa panalangin bilang tanda ng kababaang loob, bilang tanda na tayo kanyang mga anak, sapagkat ang anak ay nakasalalay sa kung ano ang ibibigay ng kanyang mga magulang. Bilang mga anak ng Diyos, may karapatan kang humingi sa Kanya. At ang Panginoon na may hindi nagkulang sa atin. Sa katunayan, ang grasya ng Diyos ay patuloy na bumubuhos sa ating buhay. Mga biyayang hiningi natin, maging na mga biyayang hindi natin hinihingi, pero alam ng Diyos na makabubuti sa atin. Ngayong araw na ito, kagaya nga ng paalala ng binasa nating Ebanghelyo, ask, and it will be given to you. Knock, and the door will be open for you. Search, and you will find. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay mapagbibigyan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso para sa mga biyayang inyo pong ibubuhos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.